Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umaakyat sa langit kundi ang bumababa mula sa langit, ang anak ng tao. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsaya at magdiwang sapagkat ipinagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng ating nag-iisang hari, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya maaari bang itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Hari at Tagapagligtas. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kaya batiin muna ang katabi ng Happy Fiesta. Ang tema sa taong ito sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus Nazareno ay dapat siyang tumaas at ako namay bumaba. Marahil marami sa inyo ang nagtatanong, ano ba ang ibig sabihin ng temang ito? Simple lang naman ang ibig ipaabot sa atin na sa buhay natin sa mundong ito, dapat tayong magpakumbaba at magpakababa dahil ito ay isa sa mga daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating banal na kasulatan, mailang beses na ipinaalala sa atin ni Jesus, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Maaalala nating ang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na kataas-taasan, naging maliit at naging mababa para makipamuhay sa ating abang kalagayan. Hindi pinili ng Ama na isilang ang kaniyang anak sa isang malaki o magarang mansyon. Hindi niya piniling mamuhay si Jesus sa karangyaan ng buhay. Pinili niyang mamuhay si Jesus Nazareno, kaisa ng bawat isa sa atin. Kaisa sa ating paghihirap, kaisa sa ating mga panaghoy, kaisa sa ating mga dalamhati, kaisa sa ating paghihirap, kaisa sa lahat at bawat karanasan ng tao, maliban sa kasalanan. Pero po, ang nakalulungkot, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, ano ang mga sinigaw ng mga taong hindi siya tinanggap? Ipako sa krus. Ipako sa krus. Bago maganap ang huling sandali
ni Jesus Nazareno sa lupa, itinaas siya sa krus. Itinaas siya para hamakin at pagbintangan. Itinaas siya sa krus bilang isang kriminal dahil sa galit at puot ng mga taong mapagsamantala. Pero hindi nagtagumpay ang kasamaan. Dahil sa kaniyang muling pagkabuhay, naghari ang awa at pagmamahal ng Diyos. Ngayong araw na ito, itinataas natin si Jesus Nazareno, hindi bilang kriminal. Itinataas natin siya bilang ating tunay na hari at tagapagligtas. Itinataas muli natin ang Panginoon bilang ating kaibigan at dakilang manggagamot. Itinataas natin ngayon si Jesus bilang ating maawain at mahabaging Diyos. Kaya muli, maaari bang palakpakan natin habang itinataas natin ngayon sa kanyang karangalan at kadakilaan, ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Sa mga interview ng ating mga kapatid sa mass media, kadalasan po akong tinatanong, bakit napakadaming tao sa simbahan ng Quiapo? Hindi lang libo, kung hindi milyon-milyon ang dumadagsa sa simbahan ng Quiapo. Umulan man o umaraw, ang mga deboto hindi umaalis sa pila. Hindi napapagod kahit ilang oras kay Jesus Nazareno. Sa lente po ng ating pananampalataya, marami ang hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Marami ang hindi kayang ipaliwanag ng ating isip. Ngunit nadarama ng ating puso. Opo, tanging puso lang ang nakakaalam. Tanging puso lamang. Ito ang ating tagpuan. Ang puso ang sangtuaryo ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, na sa ating pagsilang ipinunla na ng Diyos ang binhi ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Dahil si Jesus Nazareno ay hindi Diyos na paasa. Siya ay Diyos ng pag-asa. Hindi lang himala ang kanyang kayang ibigay, kung hindi ibibigay niya paulit-ulit ang kaniyang sarili para sa ating lahat na kaniyang minamahal. Kaya nga tayong lahat, naririto ngayon, hindi natin alintana ang matinding init o siksikan, ang matinding gutom at sakripisyo. Marami sa atin nakapaapa bilang tanda ng pagtapak natin sa lupa, bilang tanda ng ating pagpapakababa, dahil itinataas natin si Jesus Nazareno. Sinasabi nating, Panginoon, sa pagtataas namin sa iyo, hayaan mong ang kalooban mo ang siyang masunod at hindi ang aming kagustuhan. Kaya nga tayo, paulit-ulit na bumabalik sa Quiapo, dahil ito ang tahanan ni Jesus Nazareno. Tahanan ng bawat Pilipinong nananalig at umaasa sa Kanya. Tahanan ng bawat isa, maging sino ka man, banal, makasalanan, mahirap, mayaman,
lahat tayo pantay-pantay sa kanyang dambana. Dahil dito mismo sa kanyang tahanan, ibinubuhos natin kay Jesus Nazareno ang lahat ng ating saloobin. Ikinukwento natin kay Jesus ang bawat nating pangarap at mithiin sa buhay. Isinusumbong natin sa Kanya ang kwento nating ayaw pakinggan ng mundo. Isinusuko natin sa Kanya ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa Kanya kapag tayo'y pagod na at hinahamak ng tao. Kaya nga sa mga sandaling ito ng Kanyang dakilang kapistahan, ipinadadama natin ngayon na mahal natin ang Diyos sa kadahilanang una siyang nagmahal sa atin. Kaya nga nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na tayo ay hindi nag-iisa sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid natin ang pagkagutom at pagkauhaw sa ating buhay. Nais niyang sabihin ngayon na iwanan man tayo ng mundo, si Jesus Nazareno, hinding-hindi tayo iiwan sa laban ng buhay na ito. Dahil si Jesus Nazareno lamang ang tunay nating kakampi. Siya ang tunay nating kaibigan at kaagapay. Siya lamang ang nagbubukod tanging pag-asa ng ating buhay. Kaya't ang laman ng ating puso sa mga sandaling ito, Jesus Nazareno, naway kayo ang tumaas at maghari sa aking buhay. At nawa, ako'y bumaba at magpakumbaba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.